Ako po si Major Alejandro M. Orilla Jr., ang Executive Officer po ng 18th Infantry Steadfast Battalion. Base po kami rito sa Sitio Galaxy, Barangay Pinugay, ang Baras Rizal. Tapos, itong kinalalagyan natin ngayon na cafe, itong Balay Cafe, medyo kakaiba. Yes, kasi yung mga nag-ooperate nito ay yung mga dating mga ano po natin, mga FRs, they are former rebels. Previously na medyo na linlang lang po ng mga kabila. And right now, nandito na po sila sa atin, nagbalik loob na po sila sa gobyerno at kasama na po natin sila rito. Tumutulong and natutulungan din po natin sila through this Balay Cafe. Yes. And yun po ang gawain nila ngayon. Sila po the Balay Cafe is run and managed by our former rebels who were previously from the left, specifically sila ba yung NPA? Mga NPAs po. Okay. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. And dito po, ito na yung buhay nila ngayon sa pagbabalik loob po nila sa atin sa gobyerno. Ilan ba basically sila na nandito ngayon? Hindi ko ma-eksakto yung numero nila, but from here po merong mga 3 na nag-initial na nandito po. And yung iba po kasi is minsan nagpapaalam, umuwi sa kanila, bumibisita. And but generally dito sila umuwi. So inspiring 'yan, no? Na returnee. Yes po. At nabigyan sila ng livelihood. Opo. Hindi lang naman po yung yung ating batalyon. Marami pong mga stakeholders dito na tumutulong at sumusuporta, katulad na lang po yung bayan ng Baras, ang Tanay at iba't iba pa pong mga local government units na nakasasakupan ng aming area. Dahil po ang kabuuang Rizal, ang probinsya ng Rizal, ang area po ng 88th IB na kung saan nandun po kumikilos yung ating kasundaluhan at nagsusuporta sa ating local government unit para po sa mga outreach programs, community support programs ng ating kasundaluhan. Katulong po yung ating local government units. Mamaya po makausap natin na may bigay ko po kayo sa aming Civil Military Operation Officer na mas makakapag-detalye ng simulat sa umpisa, paano po nag-umpisa yung ating Balay Cafe hanggang sa ano po talaga yung mga programs nito para sa ating mga former rebels na nagbalik loob. Na ganoon din sa lahat po ng mga ating kapatid na nasa kabilang ibayo pa at nalinlang pa ng itong mga NPAs. Welcome sila rito at makikita nila rito yung ating mga dati nilang mga nakasama ay nandito na at namumuhay ng maayos at kasama sa normal na pamumuhay. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you po. So, paano na-discover yung agri? Sir, last year pa, siguro during din ng pandemic, sir, nakakapanood ako. So, isang batalyon, sir, yung nandito? Opo. This is a battalion headquarters. Our commanding officer is Lieutenant Colonel Erwin Y. Comendador. Siya ang aming battalion commander dito. And ako po yung executive officer niya. And there are yung mga staffs namin dito. Opo. Actually, itong Balay Cafe, kaka-celebrate lang po namin ng anniversary nila. Last 2 weeks. 9/29. This location is mas napahaba po yung aming and mas secured na yung area. We do have a 1.2 kilometer distance na firing range. Yung pistol po is on a standard. At least sa tulong po ng mga stakeholder natin, dahan-dahan po nagagawa. And mamaya po, kung nandito naman sila, pwede kayong makapagputok din po para at least for the experience. Si ma'am at yung mga kasama po ninyo. Hi ma'am. Hi, sir. Alex po, Alex. Hello po. Si Ma'am Susan from the LGU. Tourism. Ito yung kinikwento nyo na yung chicken niya, Bo.
King, pakita mo. Bagong assign lang din po kasi ako dito, sir eh. Just this March. Mm-mm. So, kinikilala ko pa rin halos lahat ng mga tropa namin. I'm just visiting yung aming mga troops sa area. Yun, yung mga ito po, yung ating mga kasama from the ano. Malaking tulong nila sa atin dito sa mga panawagan po sa mga dati nilang nakasama para magsibaba na, and lalo na yung mga ano, yung pong mga IPs natin. Mm-mm. Kasi based on study rin and sa matagal na panahon, yung ating mga indigenous people are mostly na talagang nire-recruit nila. Based on study, talagang 80% of the LPAs came from the IPs. Masyado kasing ano po very critical din yung ano sa kanila, recruitment. Madaling mga pangako, mga these are those promises na hindi naman talaga nagiging makatotohanan. So meron tayong mga kwento ng mga former rebels natin, ng mga indigenous peoples na pinangakuan ng lupa, magkakaroon ka, and yet for so many years wala naman nangyari. And sila rin ang nagkikwento na bakit ka sumurrender? Kasi sa tagal din po ng panahon, wala namang naibigay na pangako sa amin, ganito yung pangako sa amin. And still for so many years hindi naman na isa katuparan yun. Ginamit nila kami. Makikita mo meron yung mga naghiwalay sila ng pamilya nila. So napakalungkot na yung katulad ng mga IPs natin na nandun na sa laylayan and yet ginagamit pa rin. Yung ating mga kalungsaran, merong mga hayag na organisasyon na nag-oorganisa, and then from there pag mature na yung pag-iisip base sa mga pag-aaral na ginagawa, pag-infiltrate sa kanilang kaisipan, then pag hinog na, meron silang mga tinatawag po na mga TOD o mga tour of duty. Ito yung panahon na minsan pag walang mga klase, meron tayong mga estudyante na mga nasa high school, kahit high school, simula high school. Uli, may mga ibang kwento na elementary pa lang, nire-recruit na. Pero dito yung mga nakita natin from high school, nire-recruit nila, binibigyan ng mga pag-aaral, at itong mga pag-aaral na ito ang nagsisilbi para painitin, pasilabin ang puso at damdamin ng ating mga kabataan. Isa na doon, yung mga pagsisira sa gobyerno. Makikita nila, yun yung mga gagawing kanilang information para yung tao, lalo na yung kabataan. Kabataan kasi critical ang pag-iisip, malakas, pwedeng gamitin sa armadong pakikibaka. So, sir, baka na Sige ano po yung inyong pagkain. Kasama tayo. Kumain na po ako, sir. Nakita ko lang po kayo. Sabi ko mapanood ko yung si sir kaya maganda rin at least makilala. Thank you, sir. Thank you. Opo. Sir, hindi ko na po kayo babalahin. Papuntahin na po. Anyway, maya-maya magkikita-kita tayo dyan kasama si Mayor. Opo. Tsaka yung amin pong CEO, baka kung available po siya, do meron din po siyang mga pinagkakabalahan ngayon. But yung amin pong S7, CMO officer, will be here para siya po yung mag-facilitate. Sige po. Sige po, ma'am. Sir, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Opo. Taga dito ka talaga sa Baras or Montalban? Suwawa pa. Maganda rin doon, no? Maganda rin po. Pero puro Montalban ka. Nauwi ka doon? Kayo, sir? Wala po. May bowl kayo? Oh. Meron? O wala? O kahit cups lang. Hindi na, kain na lang. Hindi na sabaw. Meron po. Nandito pa rin tayo sa Baras. At nandito pa rin tayo doon sa kampo kanina. Kung saan nandito yung cafe na ating pinifeature. So, dito tayo sa firing range ngayon. Kasi, Hello po. inaanak ko. Hi. Nag-firing na kayo, Mer? Basta na kayo. Bakit na ata kayo magnanay? Ganda naman ang sports ni Jay. Papagod kayo dinadamay kayo di pari-bari Sabi Kahit sa Mindanao, pinapanood yun. Dala sa Mindanao kayo yan. Okay. Kay Secretary Piñol. Ay, kahit yung mga, lahat yata ng pera, pinanood ko yan Yung episode mo na 1 million yung isang ibon, pare. Ay, opo. Yung pinag-aaralan ko kung gusto kong bumili o mag-alaga Pero sa akin parang hindi ko ramdam yung kasiyahan dun Pwede siguro kung hindi kasi ako mahilig sa ibon. Sa ibon. Dito, yung live na ito ang pinimisis Picture kayo. Picture tayo, picture kami.
May pawisan lang kami, sir, kasi ang dami na namin inikot. Ay, paano ba, sir? Okay. Ayan. Thank you, sir. Thank you, sir. Kaya pare ha, idol mo na, nakita mo na siya. Nakita ko na kayo. Kasama ko yung kapon, ate sa party. Ako na yung anak ni Casey. Oo nga. Naku. Hindi ako marunong, Mayor. Yan. Okay, sintayan mo lang. Tikit mo sir, ang mukha mo sir. Yan! Ganun. Yan sir, yan. Okay. Picture lang, ha? Yan. Okay na, King. Taas mo lang, taas. Taas. Baba lang sir, pagkano. Ay, ano po ba? Magpipicture pa? Hindi na po kayo pumutok para sa bismillah. Mamaya po. Abot ba kayo sa Hiring sir ha. Wala kayong earplug. Papiring oh. Papiring. Sophia. Ayan, papiring. ano? Right or left? Strong hand. The right hand. Right, ma'am. Kapag hawak ng baril, ma'am, ganun. Di ba? Hindi, ma'am. Pag hinawakan niyo, ma'am, ito, trigger finger up natin nasa labas. Then, ipapatong niyo lang siya. Dapat ganito yung position niyo, ma'am. Yan. Tapos, then, itong rear side natin, to front side, pag sinilip niyo siya, ma'am, silipin niyo muna nang hindi niyo hinawakan. Silipin niyo muna. Ito, ma'am. Yan. Di ba? Isang mata. Kato, dapat makikita niyo siya, pantay. Ganito, ma'am. Then, ang hawak natin sa pistol, itong sinuhan natin, 30%. Malambot po ito, ma'am, malambot. Ang trabaho lang nito, release ng trigger. Tagapindot lang. Ito yung magpipigil. Dapat, ang pag-release ng trigger is dahan-dahan lang. Huwag niyong hihintay na pumutok. Huwag kayong matatakot, ma'am, kasi hindi naman ito malakas. Kasi 22 lang ito. Then, dahan-dahan. Yung tama paghawak ng trigger, ma'am. Yan. Tapos ito, ma'am, patong. Sige, ma'am, oh. Sige, ma'am. Sige, firing. Sige, ma'am, kalbitin nyo. Oh, di ba? Malambot lang siya. Yung front side to rear side, napapantay nyo siya para papasok sa karton. Okay, ma'am. Basta pantay ko. Sige, ma'am, oh. Then, dahan-dahan. Slowly lang, ma'am. Yo, no, di ba? Sige na agad. Na-shoot ko. Oh, ma'am. Sige, maintain. Diretso, ma'am. Maintain. We? Sige, ma'am. Ikaw Nasa ako gitna. ba? Oo, nakatamaan. Nawawala. Nawawala. Dapat pantay lang. Yan. Pag nangalay kayo, ma'am, ganito nyo lang. Yan. Okay. Yan, ganun Pwede lang. pala ganito? Oo, ganun lang. Basta wag natin ibababa, itataas. Okay. Then, balik natin Kasi siya pag hindi yung ko- naka-relax na kayo. Yan. Okay. Tama. Natawa mo, puro pasok dun sa white siya. Ako ba yun? Tawag sa inyo, hindi naman tatalsik, di ba, ma'am? Sige. Ano lang siya. Madali lang pala. Madali lang. May 5 ka pambala. May 4 pa. Tatlo. May mga lalayo Oo nga, sir. target. Pati yun, Mayor? Hindi na target yun? Yung may long ano na. Long ring. Kami mga bisita, dito nagbababalik ang permission doon sa magandang baras. Munisipyo doon sa magandang baras. Dito ba enjoy naman ha. Ayun, Opo, opo. Pagod ha. Opo. Doon sa atin dito, ayun, sungi. Ay, yun pala yun. Oh, galing ko kami dyan. Sungi, oh. Sang pakunel lahat. Pakunel. Yung babo ng bundok na yan, akit na yan. Ganun ako, kagalaan ng Ang lakas.
di siya lalayo. Pag nangalay kayo, mama, Wow! galing nyo lang. O, sige, magwa-one word na siya. Galing. Yun, galing. Right. Wow! Oo. Yan lang. Ganun lang ko na eh, ma'am. Paano to lang? Kung anong ginawa ko, yun lang. Galing mo ha. Full tayo. Tapos na gano'n, no? Tignan mo. First time yun, sir? Hindi naman, Hindi pero... naman, sir. Pero may alaman, sir. Mer, apa. Apa. Alright, so kasama natin si First Lieutenant Joy Osorio at andito tayo pa rin sa Balay Cafe. Dito yan sa Baras. Yung sinabi ni Sir Alex kanina na yung nag-operate dito sa cafe ay mga returnees, yung mga dating rebelde na nagbalik loob. Plus, ma'am, yung mga regular na Army. army. Yes. So sila ngayon magkakasama. Yes, magkatuwang. Magkatuwang. Paano nangyari yun, Ma'am Joy? Paano niyo napagsama yan? Ito kasi sir, as a background, yung Balay Cafe sir, ito ay inisyatiba ng Steadfast Battalion ng ATIB, headed by Lieutenant Colonel Erwin May Comendador, kung saan po tinuturuan yung mga former rebels na sumuko na magnegosyo, maghawak ng pera, mag-manage ng pera through our NCOs, yung mga non-commissioned officers natin ng regular forces ng AFP. Yes, sir. So, gaano nakatagal itong cafe, ma'am? 1 year na, sir. 1 Since year. July 22. So, ilan po ang beneficiaries dito ng mga returnees? Sa ngayon, sir, kasi may mga pamilya yung iba, ginagamit din sa iba sa operations and sa kasama din. So, mga 5 sila ngayon, sir. More or less 5 na former rebels. Okay. Ma'am Joy, puntahan natin. Paano nag-start yan, ma'am? Yung idea na yan, sino nakaisip yan? Si aming commander, sir, si Sir Erwin. So, first, sir, nag-training muna sila, yung mga former rebels natin, mga financial literacy, ng JCI, and etc. Ibang stakeholders before to tinayo. So, parang mini-study din siya, sir. Kasi yung ating target audience, or target market rather, yung mga workers ng PHRI. Yung workers ng solar panel. Yes, Yes, sila. Yes, sir, ang mga visitors. Marami na pa firing to sa bumibili. Oo. So, marami. Yes, Marami yung sir. sinuserve. I see. Anong sabi nila? Nagbago ang buhay nila? Paano? Yes, sir. Malaki yung naitulong kasi ng Balay Cafe, sir. Kasi syempre, psychological kasi yung warfare ng kabila. So, dito, sir, hindi lang siya business. Tinuturo dito yung pagbabagong buhay na sense na mababago yung pag-iisip nila ba na hindi lang puro gera. May chance na magsama ang sundalo at ang mga former rebels despite na merong kayong FR, sir, na nakatama sa isang officer dito. And nagkukwentuhan na lang sila na parang, "Uy, ikaw yung nakatama sa akin." Ay, nako, kung di mo ko tinamaan, nako. Parang gano'n, sir, pero gino-joke na lang nila kasi wala eh. Na ano rin sila, na-influence sila ng ideology ng kabila. Sila nagluluto? Sila... Yes, sir. Nagluluto. Ang bestseller nila dito is yung pulutan. Kasi mga tropa, every Sunday, Okay. maraming dito, sir, maraming bisita. Aside sa civilian, meron ding taga-AFP din. So, kasi unwind yung Sunday eh. Yes. So, pulutan sila, mga sisig, etc. Mga kakanin din, mga pansit. Mga birthday, sir, ng tropa dito nag-order. Dito rin? Yes, Oo. sir. So, gaano katagal yung immersion dito? Eventually ba, babalik sila sa pamilya nila? Yes, sir. Actually, sir, si Mimi, yung manager dito, is almost 3 years na siya. Pero since 1 year pa man yung Balay Cafe, siya talaga yung may alam talaga kung paano to nabuo, paano i-handle. Kasi kung meron mang FRs na susuko, siya na rin mismo ang magti-train. Anong mga na-realize nyo nung nagsama na yung mga
taga EFP at saka rebels na nagtutulong-tulong sila sa pag-operate ng project? Ano sir, kasi dati, nung civilian pa ako, hindi ko talaga alam kung anong NPA or ano, kasi sa probinsya ako, wala kasing rally sa amin sa Mindanao. And then na-realize ko na yung NPA kasi binabaliktad niya kung ano yung mga projects, kung walang projects sa isang lugar at ginagawa nilang issue. And then sinasabi nila na pinapatay sila ng sundalo kung sumuko sila. And then nung na-realize na, ay, ano pala no, pwede palang ipagsama yung former rebels saka army. That's parang blessing talaga Executive Order number 70, sir. Kasi yun lang first time ever na bumaba talaga yung numbers ng NPA since the inception of Executive Order number 70. Yung pong whole of nation approach, pagtutulungan. Especially sa mayor ng Baras, marami talaga siya natulong sa ating mga former rebels, sir. So yun, sir, sama-sama, marami talagang mabuting nagagawa. Government, LGU, the AFP, and the former rebels, sir, the whole society, sir. Ano basically ang objective ng Executive Order number 70 or National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ito po yung pinirmahan ng ating former President Rodrigo Duterte na kung saan pinofocus yun, sir, on how to end the insurgency through addressing the issues up to the grassroots level. So yun po, sir, yung mga ugat ng panghihimagsik. Like for example, sa community, sir, walang bridge, walang farm to market road. Binibigyan yan siya ng gobyerno, sir. Para wala ng issue, ibabato yung CTGs or yung NPAs. I see. Yes, sir. Itong Balay Cafe ay first time mangyari dito sa Yes, sir. sa Rizal. Yes, sir. Ito Kumusta first. yung ibang lugar? Yung ibang battalion, sir, kasi this is the first, if I'm not mistaken, the first project of the battalion sa mga FR, sir. Meron ding iba, sir, pero I'm not quite sure kung ano yung project nila sa mga FRs. Kasi usually, sir, yung mga DTA nagbibigay, yung dole ng trabaho, pero yung battalion talaga ang nag-initiate. This is the first ever, sir. Kumusta yan? Pinagkauguluhan ba yan ng media, yung ginawa nila ito? Yes, sir. Nature nila to. Pumunta din yung Chief of Staff ni Senator Bato de la Rosa during the anniversary sa 29, celebrate. Marami, sir, mga Eagles Club. Marami pinupuntahan, mga vloggers rather, pinupuntahan din dito, sir. Kasi maganda yung view nakakapag-firing. Yan, sir. Ano po ang pwede niyong message sa mga audience natin as far as dito sa ginagawa ninyong project dito sa battalion? Hello. Hello po. Dito po sa Balay Cafe, ang Balay Cafe po namin ay this is our initiative ng battalion namin na kung saan ang namumuno or nagmamanage ay ating former rebels. So, come and visit kasi marami po tayong magawa dito, hindi lang kumain, mag-firing, pwede na mag-firing, maraming magagandang views, and in support na rin sa kapamumuhay nila, sir. Ayan, Saan po exactly located? dito itong po sa, battalion? katabi lang po ng battalion namin, headquarters, 80th Infantry Steadfast Battalion, Sitio Galaxy, Barangay Pinugay, Baras, Rizal. Ayan. Ma'am Joy, thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you po. Opo. Ayan. So, interviewin ko na yung mga... Sige, sir. Okay. Sino po ang... Ay, di ba? Na pinaprepare sa doon. Tignan mo. Ano? Nagpakulot pa. Pinaprepare talaga yung sir. Mag-lipstick pa yan. Ikaw na. Diba? Siya yung ating next na interviewin. Nagpapaganda muna. Paganda muna, sir. Siya ay syempre. dating rebelde na ngayon ay maraming oras para magpaganda. Kung noon, sir, sobrang payat, ngayon sobrang ganda na, sir. Anong pangalan mo, sir? Ako po si Sergeant Coca. Sergeant Coca. Opo. Okay. So, ano ang role nyo dito? Ako po yung... Ito ang nag-mix, no? Yung dating rebelde at kayong mga... Anong tawag sa inyo? Kami po yung staff ng balay ng Staff, oo. Kumusta naman ang... okay naman po. Ako po yung nagko-control sa kanila. Tapos yung balay, ang position ko po dito, balay custodian po. Pag sabi mo ikaw nagko-control, ano ibig sabihin nun? Pati po dito sa pag mamanage sa loob. Tapos ito po sa mga grocery. Bali po, dalawa po kami dito. Yung isa, may nilalakad din po. Kumusta naman yun, yung trabahong yun? Kumusta yung samahan ninyo doon sa mga dating mga rebelde? Ang turing ko po sa kanila dito,
hindi ko sila tinuring na iba, tinuring ko sila na parang kapamilya lang po kami. Na kung anong problema sa sa crew, sasabihin sa akin para maparating ko po sa taas. Kung ano yung mga concern na gusto ng mga Magkakaibigan na kayo ngayon. is po. So sa tingin mo, anong mangyayari dito sa samahan ninyo? Gusto ko po mangyari dito sa Balay Cafe, mapaangat namin saka mapa-improve yung ano dito po. Halimbawa po sa kita, kailangan may may angat. Kasi yung mga staff po dito na yung dating FR crew ngayon, may sahod po yun sila po. Bali, ang sahod pa lang po nila ngayon ay 3,000. Kasi medyo maliit pa yung kita po. Pero lumalaki. Lumalaki yung kita. Yes po. Depende po sa sa customer. Yung kita po, hindi po nagmi-maintain. Bali, akyat baba po yung kita po sa araw-araw. Anong araw yung pinakamalakas? Pag Linggo, ganito po, Sabado, Linggo. pag may mga bisita po dito sa batalyon, lalaki po siya po. Okay. Sige sir. May anything else na gusto mong i-share sa amin doon dito sa Balay Cafe? May share ko lang dito po. Kung mayroon pong gusto mag-order sa Balay Cafe, dapat po mag-booking po sir. Okay. Kasi imbawa may order sir, i-prepare na namin sir. Kasi imbawa kinabukasan pa yung yung order. Dapat ngayon na po. Nabook na. Nabook na po. Para smooth lang po yung pag-sell. Okay sir. Thank you. Yeah, salamat. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.